Sa edad na 101, si Juan Ponce Enrile ang naging pinakamatandang miyembro ng kasalukuyang Marcos administration. Balikan natin ang ilan sa mga naging papel niya bilang Chief Legal Counsel ni Pangulong Bongbong Marcos. Nato report ni Camille Samonte. Simula noong rehimeng Ferdinand Marcos Sr. hanggang ngayon sa administrasyon ng kanyang anak na si Bongbong Marcos, malaki ang naging papel ni Juan Ponce Enrile. Bagamat isa rin siya sa mga nangunang sa pagpapatalsik kay Marcos Sr., sinuportahan pa rin ni Enrile ang anak ng yumaong Pangulo na si Marcos Jr. sa pagkapangulo noong 2022. Tinawag din ni Enrile na repetition of history ang pagkapanalo ni PBBM kung saan pareho silang nanalo ng kanyang ama bilang Pangulo. Yan ay sa kabila ng samot-saring pambabatikos. Nang maupo si PBBM, tinalaga niya si Enrile bilang kanyang Chief Presidential Legal Counsel. Base sa rekomendasyon ni Enrile, tinanggihan ni Pangulong Marcos ang special order na magbibigay ng karagdagang kapangyarihan sa nooy Presidential Chief of Staff Vic Rodriguez na nag-resign bilang Executive Secretary. Sabi kasi ni Enrile, hindi na niyan kailangan maging ang posisyon ni Rodriguez dahil pareho lang naman daw ang trabaho nito at ng ibang miyembro ng palasyo. Kalaunan, kinumpirma ni Rodriguez na hindi na siya bahagi ng administrasyong Marcos Jr. Iminungkahi rin noon ni Enrile na dapat nang tanggalin ang pagbabawal ng Pilipinas sa nuclear weapon. Ito rin ang dahilan kaya suportado niya ang charter change sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Naging maimpluwensya rin si Enrile sa Pangulo pagdating sa hidwaan ng dati niyang kaalyadong si Vice President Sara Duterte. Sabi noon ni Enrile, napakasabang halimbawa kung susundin ng tila pahiwatig ng Iglesia ni Cristo sa kanilang peace rally kung saan suportado nila ang posisyon ni PBBM na hindi ituloy ang impeachment kay VP Sara. Bagay na sinang-ayunan ni PBBM sa kabila ng malamig niyang reaksyon sa usaping impeachment. He is right. There is a consequence to, there will be a precedent and it will be very problematic. Habang Chief Legal Counsel, naging matunog din ang kaso niya sa Priority Development Assistance Fund o PDAF. Pero nitong Oktubre, ibinasura ng Sandigan Bayan 3rd Division ang 15 counts of graft laban sa kanya at sa Chief of Staff niyang si Gigi Reyes at businesswoman na si Janet Lim Napoles. Pinawalang sala ang mga akusado dahil sa kakulangan ng ebidensya para patunayan ang umano'y illegal na paggamit sa 172 million pesos na pork barrel funds ni Enrile. Sa edad ng 101, si Enrile ang pinakamatandang miyembro ngayon ng Administrasyong Marcos Jr. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.